Marami talaga ang naniniwala na talagang nakikipagkuntsabahan itong si Bongbong Marcos at sa mga malalaking kumpanya ng nagbebenta ng langis o ng gasolina at diesel dito sa ating bansa. Wala itong pinagkaiba sa pagkonsinte ni Bongbong Marcos sa mga nagnakaw doon sa flood control project. Kasi nung nagsabi yung mga oil company na magtataas sila ng presyo, walang ginawa si Bongbong Marcos para pigilan yan. Kasi kung isipin nyo, meron tayong tinatawag na law of demand and supply. Kapag mataas ang demand at konti ang supply, ang timano talaga tataas yung presyo. Pero nag-announce kasi si Bongbong Marcos at ang galing naman sa bibig niya, meron pa tayong enough stock para na pwedeng tumagal ng 50 days. Pero after 1 week ng gulo sa Middle East, agad-agad nagtaas ng presyo yung mga oil company at ang kanilang rason para daw meron silang pambili ng bagong supply bago pa man ito magtaas. So, kumbaga, hindi sila naglabas ng bagong puhunan para makabili sila ng bagong supply. Ang ginawa, yung kikitain nila sa mga araw na ito simula nung nagsimula yung gera, yun yung ginamit nila nung tinaas nila yung presyo, di ba? So, simula noon, yung mga kinita nila ng pagtaas ng presyo ng langis, yun yung ginamit nila para makabili ng bagong supply. So, ang nangyayari rito, yung puhunan na ginamit nila para maka-order ng bagong langis, kinuha nila sa lahat ng kumukonsumo ng gasolina at diesel. So, sino-sino ba yun? Yung mga kababayan nating nasa lansangan madalas, yung mga driver, di ba? Yung mga jeep driver, tricycle, bus, mga MC taxi, mga delivery rider. So, mostly sa kanila nanggaling yung mga pinambili ng bagong stock ng mga malalaking kumpanya ng langis. Pero ang tanong kasi dito, ano ba ang ginawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos para pigilan yung mga kumpanya ng langis na magtaas ng presyo? Kasi kung tutuusin, meron namang kapangyarihan ng gobyerno na para pigilan yan eh. 'Di ba? Kasi magpapaalam muna yung mga kumpanya ng langis na yan na magtataas sila ng presyo. So nasa gobyerno yan kung papayagan agad-agad nila yan o hindi. Pwedeng makiusap sila na wag mo nang payagan, gawa ng meron namang enough supply pa. Pero ang tanong kasi dito, bakit pinayagan ni Bongbong Marcos? Kaya na marami nagsasabi ngayon na nakikipagkuntsabahan yung gobyerno ni Marcos dito sa mga malaking kumpanya ng langis dahil meron silang agenda. Yan ang aalamin natin ngayon. Kaya ito, panoorin po natin itong balitan to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot mo muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. Posibleng kasabwat raw ang Energy Department ng oil companies sa biglaang jumbo oil price hikes. Para kay Manila Congressman Ronaldo Valeriano, dapat nang imbestigahan ang DOE. Narito ang Agenda Week. Alam nyo, dito sa balitan to, halatang-halata na iniiwas pa rin nila si Bongbong Marcos na may kasalanan o mayroong pagkakamali dito sa nangyayaring yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Kasi bakit yung DOE lang yung iimbestigahan? Dapat imbestigahan yung buong gobyerno. Kasi hindi naman papayag o hindi naman makakagalaw yung DOE, yung Department of Energy, kung wala rin naman basbas yan ni Bongbong Marcos. So walang pinagkaiba yan dun sa flood control na kung hindi yan pinayagan ni Bongbong Marcos o hindi niya, kumbaga naging vigilant siya, talagang meron siyang pakialam, meron talaga siyang malasakit sa ating bansa, gagawa niya ng ng aksyon kagad. Pero ang tanong, bakit pinayagan ng administrasyon ni Bongbong Marcos na magtaas ng presyo itong mga malalaking kumpanya ng langis? Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nababagalan si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa pagtugon ng gobyerno sa kasalukuyang krisis. Hanggang sa ngayon raw kasi, ayuda pa rin ang pinag-uusapan imbis na long-term solution. Anya, Isa pa yan, di ba? Imbis na magbigay sila ng long-term solution, ang pinaka plano talaga lang nila is magbigay lang ng ayuda. Alam naman natin sa pagbibigay ng ayuda, kumikita pa rin dyan yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya 'di ba nung panoorin niyo yung mga nakalipas na balita kung saan 'di ba namigay nga sila ng ayuda sa mga driver.
So marami dun sa mga hindi nabigyan, eh mas sumasama ang loob dahil matagal na silang driver. Samantalang may mga nakalista pa doon na mga matatagal ng patay na. So parang nangyayari yung mga listahan, parang ano, di ba sa listahan ng mga botante, marami pa rin yung nakakaboto kahit patay na. Dito naman, hindi yung mga dapat mabigyan, eh hindi nabibigyan. So dahil doon, marami yung hindi, kumbaga, marami yung nagkakaroon ng agam-agam na nagagamit yung ayuda para makapagnakaw pa itong mga nasa gobyerno natin. So sinasamantala yung pamimigay ng ayuda dahil dito may kita pa sila kahit na merong pang krisis. Naudlot na ang pagtapyas sa excise tax sa langis na matatanda ang sinertify as urgent pa ni Pangulong Marcos. Sabi ng oil companies, tignan niyo po aantayin daw nila munang maubos yung mga stock na totoo naman bayadan ng excise tax. So it will take 30 days daw to 45 days bago natin maramdaman yung excise tax suspension na yon. Panawagin niya, dapat imandato ng gobyerno na gawing tax credit ang bahagyang halaga na mawawala sa milyong kita ng mga oil companies. Naniniwala din siyang may sabwatan ng mga oil companies sa biglaang pagtaas ng krudo dahil nakapagtatakaan niya ang malakihang pagtaas ng krudo nang magsimula ang tensyon sa Middle East gayong may buffer stock pa naman ang bansa. Panigurado rin raw na may alam dito ang Department of Energy. Meron po, alam po nila yan. Whether wala silang magawa, nagbibingi-bingi yan sila, pero definitely alam nila yan. Dahil bago mag-import ang oil company, nagbibigay muna ng dokumento sa kanila o nagsasabi muna kung ilan ang pararatingin nila. Dagdag ni Valeriano, Diba? Hindi lang DOE dapat ang sisihin dito. Ang dapat ding isisihin dito si Bongbong Marcos. Alangan naman yung DOE hindi nagre-report dito kay Bongbong Marcos. Tandaan po natin, under po na executive ang DOE. So ibig sabihin ba hindi nagre-report yung DOE kay Marcos na mag-i-import itong mga malaking kumpanya ng langis? Siyempre ipaalam din nila yan kay Bongbong Marcos. At yung mga oil companies magsasabi rin yan muna na magtataas kami ng presyo dahil tumaas din yung presyuhan sa world market. So ini-inform yung gobyerno natin. So, ibig sabihin, nung nag-inform yung mga oil companies sa DOE, itong DOE walang ginawa para sabihin kay Bongbong Marcos. Kaya si Bongbong Marcos wala rin kalam-alam. Kaya takot ngayon si Bongbong Marcos magpa-interview kasi nga, clueless siya bakit tumaas yung presyo ng langis eh. Kaya ngayon ang naiipit dito si Sharon Garin. So, kung papanoorin mo yung mga interview niya, hirap na hirap siya magpaaliwanag. Kasi, for sure, alam ni Bongbong Marcos. Pero dahil nga kailangan niyang may iwas si Marcos, hindi masisi, parang nangyayari, siya na yung sumasalo ngayon ng problema. Kaya yung sinasabi rito ni Congressman Valeriano na yung DOE lang yung may kinalaman o may kasalanan sa nangyayari rito sa presyuhan ng gasolina, may kasalanan din dito si Bongbong Marcos. Valeriano, dapat ding imbestigahan ang posibilidad ng pakikipagsabwatan ng ahensya sa mga oil companies dahil ayon kay Valeriano, imbis na aksyon, mind conditioning ang ginagawa ng ahensya na posibleng umabot ang presyo ng langis sa 200 pesos per liter. Sa Lunes, inaasahang magpapatuloy ang malakiang Isa pa yan, di ba? Kasama na talaga yung pagma-mind conditioning na kumbaga pinag-ready na yung mga kababayan natin, yung taong bayan, na mag-expect na kayo na aabot ng 200 pesos per liter yung diesel. So, expect nyo na tataas yung presyo ng mga pangunahing bilihin natin. So, parang nangyayari ito ahead of time, sinasabi na agad para hindi na tayo mabigla, which is tama naman. Pero ang kasi rito, wala nang binibigay na choice sa mga Pilipino na guminhawa yung buhay o yung kayanin yung hirap. Tataas yung presyo lahat ng bilihin pero yung sweldo hindi naman. So doon pala makikita natin na yung gobyerno natin walang ginagawang aksyon para tulungan yung mga kababayan natin. Ang parang nangyayari rito, ang tinutulungan lang ng administrasyon ni Bongbong Marcos yung mga negosyante nagbebenta ng krudo, ng langis. Sila lang yung tinutulungan dito na alam nyo yun na oo,
mapapataas nila yung supply eh. 'Di ba? Malalabanan yung demand kasi nga mataas yung supply natin. Pero bakit yung presyuhan ganun pa rin? So wala ring kumbaga kahit na makakuha tayo ng maraming supply, kung hindi naman kukontrolin ng gobyerno natin yung presyuhan, baliwala din. Ang magsasuffer pa rin dito, yung mga maliliit nating kababayan, tapos ang kumikita lang, yung gobyerno at itong mga nagbebenta ng langis. Kaya ang pagdinig sa krisis sa House of Representatives na ayon kay Valeriano, magandang imbitahan rin ang mga oil companies sa bansa at imandato na buksan ang kanilang oil inventories. Para sa agenda. Alam nyo, itong nangyayari sa atin, meron tayong maliit na theory lang. Ito parang nangyayaring win-win solution to para kay Bongbong Marcos eh. Yung sinasamantala niya, yung kung tsabahan ba, nangyayari parang pinapayagan ni Bongbong Marcos na magtaas, kinukusinti niya yung pagtaas ng presyo ng langis. Dahil nga, siyempre, sabi nga ni Ping Lacson, kung sususpindihin yung excise tax tsaka yung VAT, 320 billion yung mawawala sa pondo ng ating bayan. So, sa 320 billion na yun, malaki doon yung pwedeng manakaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At the same time, kumikita pa yung mga malaking kumpanya ng langis. So, pwede kaya yung mga malaking kumpanya ng langis na yan, sila yung mga oligarkong pumupondo rin dito sa 2028 election. Tandaan po natin, napakalakas po ni BP Sara na maging presidente sa 2028. So, kailangan pong sumunog ng pera ngayon dito ng mga oligarko at ni Bongbong Marcos para talunin si BP Sara. Ngayon, kung sususpindihin kasi nila yung excise tax, mawawalan sila ng pondo o mawawalan ng pondo yung gobyerno para pambayad sa mga kongresista na boboto para ma-impeach si Sara Duterte. Or wala silang magagamit na pondo para tapatan yung kandidatura ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, yung mga oligarch, kaya sila pinapayagang magtaas ng presyo. Dahil ito, may mga minamanok din tong mga politiko. Siyempre, meron sila pansariling interes sa gobyerno na kailangan protektahan yung kanilang negosyo. So, meron sila diyang popondohang tao na tatakbo na pwedeng makalaban ni BP Sara para talunin to. So, babaha ng pera sa 2028. Kaya hindi pinapayagan ni Bongbong Marcos na tanggalan ng tax, yung excise tax, yung VAT, dahil mawawalan nga sila ng pondo. Kasi nga wala nang nanakawin sa gobyerno natin kapag tinanggal yung excise tax na yan. Tandaan nyo, 320 billion pesos daw, sabi ni Ping Lacson, ang mawawala sa gobyerno. Ngayon, kung hindi naman itataas yung presyo ng gasolina, wala namang kikitain yung mga oligarko. Siyempre, hindi naman maglalabas ng pera yung mga oligarko ng palugi sila. So, ang mangyayari rito, yung ilalabas silang pera nanggaling din doon sa gasolina. So, win-win solution. Wala silang lugi dahil nakuha na nila yung pinakatubo nila rito dahil nga tinaas yung presyo. Doon nila ngayong kukunin yung panggagastos nila panlaban kay BP Sara. Kaya malabong-malabo na tatanggalin niya ni Bongbong Marcos at hahayaan niya lang kumita yung mga oligarko kasi kailangan nilang magtulungan dito para sa 2028 na hindi manalo si BP Sara. Kasi alam nila kapag nanalo si BP Sara sa 2028, meron silang kalalagyan dahil sisingilin sila ni BP Sara dahil sa accountability at mga panmamalabis nila ngayong krisis. So, yan ang aasahan natin sa 2028. Kaya asahan ninyo, hindi na po talaga bababa yung presyo ng langis at walang gagawing rito si Bongbong Marcos. Ang mangyayari dito babaha po ng ayuda para lang maging, alam niyo, panakip butas, parang panuhol sa mga kababayan natin at gagamitin nila yan para makakuha ng panibagong boto para talunin si Sara Duterte. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.